Start. Ang klima sa ating bansa ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Ang uri ng kanilang pamumuhay, pagkain at pananamit ay epekto ng klima sa kanilang lugar. Sa makatwid, ang pamumuhay ng mga tao ay ang kanyang pakikiayon, hindi lamang sa lugar na kanyang kinabibilangan, kundi maging sa panahon at klima ng kanyang paligid. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin at paghahambingin ang klima sa ating bansa sa pamamagitan ng isang debate. Kinalulugod kong ipakilala ang ating mga hurado, Ginoong Dave C. Prodigo, Teacher 1, Guro ng Araling Panlipunan sa ika-6 na baita. At si Ginang Jeneline B. Pacaporte, Teacher 3, dating nagtuturo ng Araling Panlipunan sa ika-5 baita. At ang ating mga kupunan ngayong hapon ay ang kupunang Tag-Araw at kupunang Tag-Ulan. Para sa kupunang Tag-Araw ay sina Benz Ayan Faustino, Crystal Grace Bebilone, at Crystal Jane De Guma. Sa kupunang Tag-Ulan naman ay sina Princess Carl Dumbase, Kate Arakel, at Abigin Maluto. Para sa ating unang katanungan, alin ba ang mas mainam na klima base sa epekto nito sa kabuhayan ng mga tao? Tag-araw ba o tag-ulan? Ang pipiliin ko ay tag-araw kasi ang tag-araw ay hindi bumabagyo. Kapag sa tag-ulan ay hindi pa kayo makaka-harvest ng palay, ano ang ipapakain ninyo sa inyong anak? Kahit magtatrabaho ka pa, wala ka namang makuhang sweldo. Ano ang gagawin ninyo? Mas mainam ang klimang tag-ulan dahil kung wala ang ulan ay walang makukunan ng tubig ang mga magsasaka dahil walang tubig ang mga sapa. Isa pa, saan ka nakakita ng trabahong walang sweldo? Ano ang silbi ng pagtatrabaho mo kung wala ka namang sweldo? Sa akin, mas mainam ang tag-araw sapagkat makikita naman natin ang katotohanan na kung tag-ulan ang mga tao ay wala nang magagawa na sa loob ng sila ng bahay. Mas mainam kung tag-ulan kasi kung tag-ulan makapagtanim ang mga magsasaka at magkaroon ng tubig ang mga palaisdaan upang mabuhay ang mga isda. At tutubo ang mga halaman para may makakain ang mga hayop upang sa ganon tayong mga tao ay hindi magugutom. Mas mainam ang mainit na klima dahil kung ang iyong ikinabubuhay ay ang pagpasok sa opisina o pagtitinda, mas mainam na mainit ang panahon dahil wala nang hassle sa pagpasok, lalo na kapag sumasakay sa tricycle dahil hindi ka mababasa. Kasama na doon kapag umuwi sa hapon. Kung nagpapasada naman ng tricycle, mahirap pagbiyahe ng umuulan. Mabibigyan lang tayo ng salit, lalo na hindi tayo nag-iinit. Mas maganaklema ang tag-ulan dahil ito ay nakakatulong sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig para sa kanilang pananim. Okay, pangalawang tanong. Tag-araw ba o tag-ulan ang may mabuting epekto sa ating kapaligiran? Tag-ulan ang may mabuting dulot sa kapaligiran sapagkat ang ulan ang tumutulong magbinyag ng mga pananim. Kung ang ulan ay sumisira sa mga pananim dahil linulunod dito ang mga pananim, higit na pumipinsala ang init dahil pinapatuyo nito ang lupa kaya't namamatay ang mga halaman dahil walang tubig. Ang may mabuting epekto ay tag-araw kasi hindi sumisira ng halaman at kapaligiran. Pag sa tag-ulan, sumisira ng halaman at kapaligiran. Bakit? Baka tumatapon sila ng basura, kaya umuulan o bumabagyo. Sana sasabihan ninyo ang mga tao na huwag magtapon ng basura sa ito. Tag-ulan ang may mabuting epekto sa ating kapaligiran dahil sa tag-ulan nababasa ang lupa sa kapaligiran at tutubo ang lahat ng pananim. Ang tag-araw ba ay may mabuting na itutulong sa ating kapaligiran? Sa ngayong panahon, masasabi ko na mas mabuti pa ang tag-araw sapagkat
dahil sa mga pagbabaha. Maraming nasisira na mga tulay, bahay at kabundukan dahil sa landslide. Hindi lingid sa ating kaalaman ayon sa mga balita, maraming namamatay dahil sa epekto ng tag-ulan. At kung tag-araw naman, marami pa tayong mapagkunan ng tubig para sa ating mga pananim, tulad ng irrigation canal, water pump at sapa. Mas may mabuting epekto ang tag-ulan sa kapaligiran dahil ang mga puno ay may mas maraming bunga. At sa tag-araw ba, ano ang mabuting dulot ng tag-araw sa kabuhayan ninyo? Mas mabuti kung tag-araw ang klima. Bakit? Dahil ang mga puno ng kahoy madali lang mamunga at mahinog. Sa pag-aani ng palay, mas maganda kung tag-araw dahil mas maganda ang mga butil ng palay at mapuputi ang mga bigas. Okay, pangatlo at panghuling katanungan. Kung ikaw ang papipiliin, alin sa dalawang uri ng klima ang iyong nais? Bakit? Ang gusto kong pipiliin ay tag-araw kasi nakakatulong sa mga tao. Kapag sa tag-ulan, nakakatulong ba yan sa mga tao? Hindi, di ba? Kung hindi ninyo mapapakain ang inyong anak sa 3 beses sa isang araw. Kapag sa tag-araw ka, mapapakain mo pa ang iyong anak sa 3 beses sa isang araw. At kung sa tag-ulan, wala ka pang mabibilihan na tindahan, hindi pa nga nakakapag-aral ang inyong anak kasi malakas ang buhos ng ulan. Hindi ba? Kapag bumabagyo, wala na kayong mga damit at mga bahay. Saan na kayo titira? Bakit? Bumabagyo nga. Kapag sa tag-ulan, magkakasakit ang mga tao ng sipon at lagnat. At maraming may mamamatay sa ulan kasi kumikidlat. At kung umuulan, hindi mo mapupuntahan ang gusto mong mapupuntahan. Kapag sa tag-araw, mapupuntahan mo talaga ang gusto mong mapupuntahan. Ang gusto ko talaga ay tag-araw. Kung ako ang papipiliin, ang magandang panahon ay ang tag-ulan. Dahil sa ulan, nababasa ang mga lupang pinatutuyo ng init. At alam niyo ba na ang init ay nakakadagdag ng problema ng mga magsasaka? At kapag naliligo ka sa dagat upang mag-enjoy, di ba nakakasira ng moment? Dahil sa init ng panahon, nasanhi ng sunburn at maraming magsasaka ang umaaray na lamang dahil sa pinsalang dulot ng El Niño o tag-araw sa kanilang mga pananim. Para sa akin, ang pipiliin ko ay tag-araw. Bakit? Sapagkat ang tag-araw ay marami kang magagawang trabaho, hindi tulad ng tag-ulan na ang karamihan sa atin ay nasa loob lang ng bahay. Halimbawa na lang sa tulad nating mga mag-aaral, epektado tayo ng kung tag-ulan sapagkat palagi tayong mababasa. Doon na magsisimula ang mga iba't ibang uri ng sakit tulad ng ubo, sipon at dengue. Higit pa riyan, wala tayong makukunan ng mga panggatong hindi matutuyo ang ating mga sinampay. Palaging late ang mga magulang natin sa pagpasok sa trabaho dahil sa pag-ulan. At isa pa, kung tag-ulan ay yung mga kapwa natin na ang bahay nila ay malapit sa ilog, baka matangay pa ng tubig dahil sa mga pagbabaha tulad na lang ng nakikita natin sa mga balita sa TV na maraming bahay ang nasisira dahil sa mga pagbabaha. Maraming buhay ang nawala, epekto yan ng tag-ulan. Kung ako ang papipiliin, ang pipiliin ko ay tag-ulan kasi sigurado ako na kapag may tag-ulan, makakain ako ng maayos. Kasi kung sa tag-araw, palaging mainit at palagi ring sumasakit ang ulo mo at nasisira pa yung balat mo sa sobrang init. Ang pipiliin kong klima ay tag-araw dahil nais ko makapaglaro sa aking mga kaibigan. Masaya magpasyal, lalo na kung tag-araw. Masarap maligo sa mga ilog, sa mga tabing dagat, lalo na sa galon. Kung ako ang papipiliin, gusto ko ang tag-ulan dahil hindi na kailangan ng electric fan o aircon at tipid pa sa tubig at masarap matulog dahil malamig. At sa tag-araw naman, marami nagkaka-heat stroke
unlad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa bawat kupunan sa pagbibigay ng kanilang sariling opinyon tungkol sa klima ng ating bansa. Ngayon ay pakikinggan natin ang hatol ng ating hurado na si Ginang Jeneline B. Pasaporte. Binabati ko ang guro sa mga magandang tupiko na inihanda. Nakapag-relate ang bawat kupunan sa kanilang tunay na karanasan. Binabati ko rin ang magkabilang panig. Maliwanag ang pagpapahayag, bawat isa ng kanilang mga opinyon. Sa kupunan ng Tag-Araw, detalyado ang mga mensahe ng bawat miyembro. Binigyan nila ng diin ang kahalagahan ng Tag-Araw. Ngunit may mga pahayag na lumilihis sa topiko. Sa Tag-Ulan naman, kapanipaniwala ang kanilang mga pahayag dahil nababase sa tunay na karanasan. Sa muli, binabati ko kayong lahat, palakpakan natin sila. Maraming salamat at magandang hapon.